Naghain na rin ng kandidatura ang ilang party list. 15 nominado ng iba't ibang party list ang nag-file ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. 20% ng kabuang miyembro ng Kamara ay mula sa mga party list. Ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto ay makakakuha ng tig-isang posisyon sa Kamara. Matumal man, malapiesta naman ang paghahain ng kandidatura ng ilang gustong tumakbo sa eleksyon 2025. Kaya may paalala ang COMELEC at pulisya sa kanila at mga taga-suporta. Mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, nakikiusap ang COMELEC sa mga kandidato na huwag nang magdala ng maraming maiingay na taga-suporta sa paghain nila ng kanilang Certificate of Candidacy. Marami naman mga pulis na nakabantay dito, no? Pero hindi para mang-aresto, kundi para makiusap o pakiusapan sila na umalis sa tapat ng Manila Hotel. Malarali ang send-off ng party list na ito bago maghain ng Certificate of Candidacy ang mga nominee nila. May bahagyang tensyon nung pinapaalis sila ng mga pulis, pero pinagbigyan din dahil patapos na ang maikling programa. May ilang supporter naman ng isang senador na naghintay sa labas ng Manila Hotel kung saan ginaganap ang COC filing. Sabi ng mga pulis, kung gustong magtipon at magsagawa ng programa ang mga supporter, huwag sa tapat ng Manila Hotel ang venue ng filing ng COC. Gawin daw nila ito sa kalapit na Quirino Grandstand para hindi makaabala. Doon na lang po sila sa bandaron. Kasi unang-una makakaabala po sila ron sa loob. Dahil gumagamit po sila ng microphone, ng megaphone. Pakiusapan lang po ito eh. Siguro naman po alam naman po natin na kung saan po tayo lalagay. Wala pa naman daw nalalabag ng election rules kung mag-ingay at magtipon ng mga supporter dahil hindi pa panahon ng kampanya ayon sa COMELEC. Kaya dinaraan ito ng COMELEC sa pakiusap na para hindi makaabala, huwag na. Ipakita niyo po na ehemplong kandidato po kayo papunta pa lang sa filing ng COC. Isipin din daw sana ito ng mga maghahain ng kanilang kandidatura sa local COMELEC field offices. Mas maliliit ang opisina ng COMELEC sa field. Mas maliliit po ang kalsada, mas gagawa po ng traffic. Kaya sana po, wag na po nating dalhin. Total naman po, paghahain lang to ng COC, may sapat na panahon po para makapagkampanya kayo at makapagpakilala sa ating mga kababayan. Sa COMELEC Resolution 11045, sa local position, ang maaari lang pumasok para maghain ng COC ay ang kandidato at 3 kasama. Sa national position, kandidato at 4 na supporter. 4 din ang pwedeng kasama ng Secretary General, Chairman o President ng isang party list. Dahil malapit ng panahon ng eleksyon, paalala ni PNP Chief Romel Marbil sa mga pulis, huwag kumampi sa kahit sinong politiko. We make sure na apolitical po kami. Those people who will be involved in maging bias, tatanggalin po namin, we will be filing administrative cases. Nasa 400 pulis ang nagbabantay ng kaayusan sa loob at labas ng Manila Hotel. Pero ang sabi nga, sana ay sumunod itong mga kandidato natin sa pakiusap ng COMELEC. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Hinatulang guilty ang 10 sangkot sa pagkamatay ng nooy UST law student na si Atcho Castillo dahil sa hazing. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua at pinagbabayad ng mga danyos. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa wakas, hustisya para kay Atcho Castillo. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity para sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong para sa pagkasa ng hazing sa nooy 22 anyos na UST law student. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Ang 7 taong bangungot nagsimula noong 2017.
walang kasalanan yung bata. Pinaglulo lang sila. Wala na mga ninyo. Pinatay ninyo. Setyembre nang matanggap ng pamilya Castillo ang mensahe mula sa hindi kilalang tao na wala na ang kanilang anak, na natagpuan na lang nilang bangkay sa isang punerarya sa Maynila. Bakas sa labi ni Acho ang malalaking pasa. Pinaniniwalaang namatay si Acho sa paulit-ulit na paghampas ng padel habang sumasailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Iuris. Sabi niya sa akin, Dad, join na ako. Maraming benefits. He was assured na they would not do anything. And then with full confidence, he said yes. Dagdag pasakit pa noon kung paanong pinalabas na natagpuan siyang nakaratay lang sa bangketa sa Tondo at nadaanan lang ni John Paul Solano na kalaunay matutuklasang kafrat niya pala. Pinalabas din ni Solano na pinara niya ang isang pulang pickup truck para madala si Acho sa ospital, pero sa huli matutuklasang pag-aari ang sasakyan ng pamilya ng isa pang kafrat. Sa isang naunang kaso ng obstruction of justice, nahatulang guilty si Solano. Bago ang mga tagpong yan, huling nakitang buhay si Acho na naglalakad malapit sa UST noong September 16. Madaling araw kinabukasan, ilang miyembro ng frat niya ang nagmamadaling pumunta sa kanilang frat live. Pasado alas 8 ng umaga naman, dumating ang convoy ng isang itim na sasakyan, pulang pick-up at isang motorsiklo na nagdala kay Acho sa Chinese General Hospital kung saan idineklara siyang dead on arrival. Lumutang din noon ang isang chat group kung saan nakilala ang ilan sa mga akusado. Kanina hindi na nagbigay ng anumang pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulang guilty na naging emosyonal habang lumalabas sa korte. Ayon sa desisyon, napatunayan ng mga ebidensya at mga testimonya ang tatlong kailangang elemento para masabing may hazing. Nauna, may initiation rite. Pangalawa, may neophyte sa katauhan ni Acho. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw ipiniresentang matibay na ebidensya o testimonya mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Acho kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Acho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Pero bukod sa hatol sa 10, gusto ring papanagutin ng mga magulang ni Acho ang University of Santo Tomas. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Iuris has been practicing hazing. And it's time to check your policies. The university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bagamat nakikisimpatya sa mga magulang ni Acho, hindi sang-ayon ang Dean ng UST Civil Law sa ilang pahayag nila. Partikular na ang sinabi ng ina ni Acho na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang nooy law student. Lagi umanong nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para hindi maulit ang trahedya. At maki-update na tayo sa super bagyong Julian at sa patuloy na epekto nito sa lagay ng panahon, kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ms. Vicky, mga kapuso, nakalabas na nga pero inaasahang babalik pa muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Kahit nasa labas na po ngayon yan ng PAR, nakataas pa rin ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga at ganun din sa Mountain Province. Signal number 1 din, dito po yan sa Ifugao, Benguet, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern at western portions
Ocean, San Isabela, pati na rin po sa northwestern portion ng Nueva Vizcaya. Inaasahan pa rin po dito yung mga malakas sa bugso ng hangin na may kasama pa rin mga pag-ulan. Huling nakita ang mata ng bagyo, 245 kilometers kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 240 kilometers per hour. Napakalakas po niyan mga kapuso at yan po yung mabagal na kumikilos pa north-northwest. Sa datos po ng Pag-asa, pinakamaraming ulan ang ibinuhos ng Bagyong Juliana. Diyan po yan sa Basco, Batanes sa umabot sa 727.8 millimeters. Kahapon po ito huling araw ng September. Record high po yan sabi ng Pag-asa dahil ito na ang pinakamataas na rainfall na naitala po sa kasaysayan ng Batanes. Ngayon kung babalikan naman natin yung naging track ng Bagyong Julian, medyo magalaw at maraming direksyon po ang tinahak niyan dahil nga sa mga high pressure area sa paligid po ng ating Philippine Area of Responsibility na humaharang at nakakaapekto sa pagkilos nitong bagyo. Simula po noong Biyernes hanggang nitong weekend, pababa po muna yan, saka po ito lumiko o tila po nag-U-turn bago po ito umakyat. Sunod naman itong binaybay itong bahagi po ng extreme northern Luzon hanggang sa nag-recurve o yan po ay lumiko po ulit ngayon. At ngayon nga po, sumilip na po yan ang bahagya sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero inaasahang babalik din po bukas. Tuloy-tuloy na nitong tutumbukin ang bahagi po ng Taiwan kung saan po ito inaasahang magla-landfall at after po niyan, tuluyan na po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o kaya naman ay sa Biyernes po ng umaga. Depende pa rin kung magkaroon po ng pagbabago sa magiging paggalaw nito sa mga susunod na oras. Bukod po sa Super Typhoon Julian, magpapaulan din sa ating bansa yung easterlies. Yan po yung mainit at maalinsangang hangin galing po dito sa Pacific Ocean. At ganun din yung localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin na posibleng maranasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Batanes and Babuyan Islands. Ganun din dito sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces. Pwede po yung maulit bukas pero hindi na po kasing tindi ng mga naranasan nung kasagsagan po ng bagyo. Dito po yan sa may extreme northern Luzon. Sa iba pang bahagi ng Luzon, bandang tanghali at hapon may mga kalat-kalat na ulan lang po dito sa Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila, maalinsangan pa rin at kung ulan man ay dahil naman po yan sa localized thunderstorms na madalas po nating maranasan sa hapon o gabi. Sa Visayas, may chance rin po ng ulan sa Antique, ganoon din po dito sa may Negros Island Region at ilang bahagi ng Eastern at ng Central Visayas. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin dahil din po yan sa possible thunderstorms. Nakikita po natin may mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi po ng Barm, ganoon din po dito sa may Socsargen at Caraga. Kaya doble ingat po para sa mga residente dahil posible rin po yung magdulot ng mga pagbaha. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 3 buwang suspendido sa pagmamaneho ang 2 jeepney driver na nagitgitan at nagbanggaan sa Caloocan kamakailan. May inamin din sila sa pagharap sa LTO. Nakatutok si Joseph Moro. Huwebes ng gabi nung isang linggo na makuna ng hamunan at banggaan ng 2 jeep na ito sa Caloocan, kaya ang mga sakay nila nataranta sa pagbaba. Ang video ipinakita ng Land Transportation Office Intelligence and Investigation Division sa 2 driver na sangkot. Ipinatawag ang 2 matapos maglabas ng show cause order ang ahensya. Kwento ng 2 driver, nagkasabay silang umabante pero sumabit ang jeep sa kanan na ikinainis ng jeep sa kaliwa dahil nalaglag daw ang kanyang tambutso. Aminado naman ang 2 driver na uminit pareho ang kanilang ulo dahil sa pagod. Ang jeepney driver sa kaliwa na wala na raw sa isip niya ang sakay niyang mga pasahero. 4 na beses niyang binangga ang driver sa kanan. Puro init na lang po ng ulo yung napairag ko, kaya ayun po yung nagawa ko. Pero umamin din ang jeepney driver sa kanan na gumanti na rin siya at binangga rin ang jeepney driver sa kaliwa. Pukso na po lahat ng damdamin, puro galit tsaka pagod na po yung umira sa amin. Sa pagtatanaw ng LTO, lumabas na walang lisensya ang driver sa kaliwa at may papel na lisensya naman ang driver sa kanan. Dahil sa insidente, posibleng kanselahin ng LTO ang driver's license ng 2 jeepney driver. Bagay na inaapela nila dahil wala raw silang alam na ibang trabaho. Humingi po pa po kami ng isa po pong pagkakataon
Yun lang din po binubuhay ko sa dalawang anak, tsaka asawa, tsaka po sa nanay ko. Sana yung mga sakay ko ng mga gabing yun, mga pasahero kong yun, sana mapatawad nyo ko. Na na blanco lang po talaga. Napaluha ang isa sa mga driver habang inaapela ng kanyang operator na huwag kanselahin ang lisensya nito. Dapat tayo po ang mas mahaba ang pasensya sa kalsada. 3 buwang suspendido sa pagmamaneho ang 2 driver, pinapadrug test din sila. Bukod sa kanila, ayon sa LTO, may pananagutan din ng mga operator ng mga jeep na sangkot sa banggaan dahil sa pagtanggap ng mga reckless na driver. Ang rekomendasyon po dito, revocation of license. Ang tanong na lang, pati ba yung sasakyan, tatanggalan natin ng rehistro, no? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit may ibang nagatrasan, tuloy ang paghahanap ng hustisya ng ilang pangkaanak ng mga nawawalang sabungero. Panawagan nila sa Department of Justice, kaso naman nila ang pagtuunan ng pansin. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ang kaso ng pagkawala ng mga sabungerong taga Bulacan na sina Glenn Hermar, Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Antecristo, wala pa rin nangyayari. Higit 3 taon na ang nakakaraan mula nang sila'y iniulat na nawala makaraang magsabong sa Santa Cruz, Laguna. Ang ina ni Glenn na si Aling Marlene naapektuhan na ang kalusugan sa labis na stress. Hindi po maganda. Halos sakit po ang nakuha ko. Nagka-heart failure na po ako sa kaintindi sa anak ko gabi-gabi. Hindi po kami umatras, itutuloy po namin ang laban. Hindi po kami natatakot sa kanila kahit mapera sila. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa kanila kung bakit hindi umabot sa piskalya ang kanilang reklamo at wala man lang nakasuhan ng PNP CIDG. Nasa kanila po yung mga ebidensya namin eh. May mga video po doon na talagang sasabungan na wala. Pati yung sinasabi nila na gate pass, hindi pa rin po nila tananggap, hindi daw po matibay na ebidensya yung ganoon. Hindi pa ho ba ebidensya yung mismong sasabungan na wala. Ang asawa ng isa sa mga nawawala, pinakita sa amin ng videong ito. Patunay daw na naroon sa sabungan ang kanyang asawa at nakapagbitiw pa ng manok bago ito naglaho noong araw na iyon. Lagi po kaming humihingi ng update, pero nasaan kayo? Parang binibingi-bingihan nyo lang po kami. Huwag naman po sanang ganyan. Maawa po kayo sa amin. Mag-4 na taon na po kaming nagdudusa. Trabaho po ba namin maghanap ng ebidensya? Dapat po sila naghahanap ng ebidensya para sa amin. Kasi kami, sa kanila po kami nakadepende. Nitong nakalipas na linggo, iniulat ng DOJ na iniatras na ng pamilya ng nawawalang isabong master agent na si John Lasco ang kanilang kaso laban sa ilang pulis na sangkot sa pagdukot. Panawagan nila sa DOJ, ang kaso naman nila ang pagtuunan ng pansin. Wala po sa vocabulary namin umatras. Paano kami aatras? Hanggang ngayon wala pa silang naibibigay na linaw para sa amin. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang DOJ. Samantala kanina, tuloy ang pagdinig sa Manila Regional Trial Court Branch 40 ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 6 na gwardiya kaugnay sa pagkawala ng 7 mga sabungero mula Tanay Rizal na nag-derby sa Manila Arena. Muling nakapaghain ng mga ebidensya ang prosecution. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Paulit-ulit na sinisita pero may mga illegal pa ring nakaparada sa isang kalsadang bumabagtas sa Makati at Taguig. Ang isang jeepney na nga dinat ng tinutulugan lang. Nakatutok si Ian Cruz. Tanghaling tapat pero nag-operate muli sa Chino Roces Avenue Extension ang Makati Public Safety Department o Makati PSD. Sa bangketang tapat ng isang establishmento, huli ang isang nakaparadang delivery van. Dapat doon ho kayo sa loob, nakaka-obstruct na kayo. Yung mga tao dadaan dito sa gilid. Ay, imbis na nadyan, dito dadaan sa kalye. Kakarating ko kasi, saglit na kasi dokumento. Kasi office namin yan eh. Kung dokumento lang para alis na sana, na-tsempohan lang. Sa kurbadang bahagi ng Chino Roces, sinita at tiniketan ang mga nakaparadang jeepney. Nakaparada kayo sa bawal ha, kalye to. May pa dito, bike lane ha. Nagpapahinga lang. Nagpapahinga lang? Wala ho kayong ibang parang garahe na pwedeng pagpapahingaan? Wala. Pinagsabihan din ng isang jeepney na tumigil sa lugar. Sabi ng driver, hinintuan lang niya ang isang senior citizen at kasama nito. Hindi man ako nakahinto po, sinakay ko lang po sila. Tanong niyo po, sir. Bibiyay ko lang kung
Sakay po matanda. Opo. Kaya di ako nakalong. Salamat po, sir. Sige ho. Pero wala akong ano dito, ha? Salamat po. Salamat po, sir, ha? Nakasampa agad eh. Malapit naman sa tulay sa boundary ng Makati at Taguig, pinaalis ng mga enforcer ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Marami ang nag-alisan. Pero ang jeepney ito hindi kumilos at nang lapitan. Hello, sir. Ikaw may-ari? Pasuyo ho yung driver. Sabi ng kagigising lang na lalaki, hindi umano siya ang tsuper nito. Dahil bigo mahanap ang tsuper, ang lalaking kinabilinan ng jeepney ang tiniketa ng obstruction. Ayon sa Makati PSD, regular silang nag-ooperate sa Chino Roces Avenue, pero pag wala na sila, ay bumabalik ang mga lumalabag na motorista. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng MMDA para sa pangmatagalang solusyon kontra sa gabal sa Chino Roces Avenue. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Kapwa bumaba ang performance sa trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong Setyembre. Batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia, bumaba sa 50% mula 53% nitong Hunyo ang performance rating ng Pangulo, habang bumaba naman sa 60% mula 69% ang kay VP Sara. Nakapagtala rin ng 60% performance rating si Senate President Francis Escudero. Bumaba rin ang rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 32% mula 35% noong Hunyo. Pagdating naman sa trust ratings, bumaba rin ang nakuha ng Pangulo sa 50% mula 52% nitong Hunyo. Bumaba rin sa 61% ang trust rating ng Vice Presidente mula 71% nitong Hunyo. Kapwa bumaba rin ang trust ratings ni na Escudero at Romualdez sa 56% at 31% nitong Setyembre. Isinagawa ang survey nitong September 6 hanggang 13 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%.